klaseng aso to, napakaganda. Isang magandang araw, mga boss amo. Ano nang title niya? Siya si Bandito, isang lalaking Rottweiler mula sa Serbia. Ngayon ay isa siyang Philippine champion. Napakagwapong Rottweiler ni Bandito. Napakalaki ng ulo at maganda ang kanyang postura. Pero tingin ko sobra taba na niya. Oo, malakas yan. Maganda resistensya niyan. Oo. Ayun lang, nasobrahan taba dahil di na sinushow. Gusto mo yata ako ipakaladkad eh. Kung titignan mo dito sa confirmation niya, tama din ang confirmation niya. Tama ang confirmation. Okay mga boss, so nandito tayo ngayon sa Kogyo at nandito tayo sa loob ng subdivision. Ang kagandahan dito, makikita nyo ngayon ang setup ng isang kennel sa loob ng subdivision. At hindi lang basta-bastang kennel, ito ay isang show kennel ng mga Rottweilers. Puntahan natin yung kennel ni Vomhouse Freeman. Siya na marahil ang may pinakamaraming napa-champion sa show ring na Rottweilers. Ano boss, nandiyan si Bossing? Makiat, maglalabas tayo ng mga aso eh. Tara. Okay, so naririnig nyo ang tahulan ng mga Rottweilers. Uy! Nang iihi. Nasa mahigit sa 50 Rottweilers na ang kanyang naipanalo. At hindi pa siya tapos. First of all, dapat ang Rottweiler, yung female na yan, number one, dapat mukhang female. Mas maliit. Mas maliit. So, contrary to belief, female na mukhang lalaki, Oo. fault yun. Fault yun. Oo. Pambihira. Medyo basura yun para sa amin. Hanggang sa ngayon ay active na active pa rin siya sa kanyang passion. So yung she-male, ano pala yun? Fault yun? Oh, yes. Okay. Yun yung number one. Tapos may tinatawag na breed type. When you say breed type, dapat yung Rottweiler mo mukhang Rottweiler. Hindi mukhang Pug, hindi mukhang Labrador, at hindi mukhang Doberman. Typically, yung Rottweiler should have its distinct characteristics na Rottweiler lang. Kasi karamihan na lumalabas ngayon, parang short snout eh. Medyo hindi yon okay. According to the standard, merong mga tamang sukat. Yung short snout na yan is parang fad lang. So ito, Yan, babae. Ang tawag Mukhang babae ito. Yes, ang tawag dyan, naka-free stacking. free stocking. When you say free stacking, hindi siya ina-assist nung trainer mag-stack. So free stacking, she's stacking on her own. Tinitingnan dyan yung number one, yung muka, di ba? Okay, yung mukha. Paano makita ang tamang mukha ng babaeng Rottweiler? Well, first of all, hindi nga mukhang lalaki. Mas maliit ang konti. Yan ang mukha ng babae. Ayan ang dapat na mukha ng babae. So, obserbahan nyo yung top line, which is from the shoulders to the hanggang dito. Ang tawag yan, top line. Pwede hawakan to. Of course, so... Pag kumagat to, ibig sabihin, fault to. Fault yun. Temperament issue yan eh. Yan ang top line. Oh. Siya ang tao sa likod ng Vomhouse Freeman, si John Bautista. At kapag Rottweiler standards ang pag-uusapan, siya ang isa sa mga alamat. Mayroon lang naman siyang mahigit sa 30 taong experience sa pag-aalaga ng Rottweilers. Well, ito, good to show, yes, check. Yes. At saka kung sa work, Oh. check din kasi may drive sa bola eh. Precisely. Oo. Yan ang Rottweiler. So yung Rottweiler, it's either your Rottweiler conforms to the standard o hindi siya mag-conform sa standard. No such thing as show type, working type. Ito, nakikita mo, conformation yung training natin. Pero pakagating ko sa sleeve. Sa sleeve yan. Kakagat yan. Alam mo naman, di ba? For sure. Oo, alam mo naman kakagat yan. Dapat muna mag-conform siya structurally para maka-perform siya ng better sa work. Correct. Confirmation is yung conformation nga to the standard, yung specification niya. Ang principle is kung yung aso mo is nalalapit dyan sa standard na yan, physically at saka temperament niya, well, it should follow na maganda yung movement niya at saka maganda yung willingness and drive niya to work. Ang isa ring number one ng Rottweiler should be scissors bite. Scissors bite. Hindi pwede yung level, hindi pwede yung undershot. Disqualifying fault din yun. Pwede natin ipakita yung scissors Ayan, bite. pakita mo yung scissors bite. Yan, scissors bite to. Yan ang kailangan kong ma-perfecto rin na tingnan. Ayan. Makulit lang yan, pero scissors bite siya.
Sa show naman, hindi naman talaga Hindi, madalas binubuklat yan sa show. binubuklat. Oo. In fact, sa mga specialty shows, binibilang pa yan. No? Binibilang? 42 dapat ang ipin. Yan ang Caesar's bite. Yan ang Caesar's bite. Front teeth should be overlapping yung ilalim. Front teeth should be overlapping yung ilalim. Sa kanyang 30 taon na experience sa pag-aalaga ng Rottweilers, ay kabisado na niya ang standards, ang mga faults, at ang mga dapat tingnan sa isang show quality na Rottweiler. At ang lahat ng pinapakita niya ngayon ay ang kanyang mga Rottweilers na isasabak sa Philippine Circuit Show of 2026, the biggest dog show in Asia. Any top line na nag-bend, Any top line na nagsasag, nagsasag, fault yun. fault na yun. Yes, all feet should be facing north kahit naka-freestock. Oo. Yan, pag umayos na siya dyan, lahat yan nakaharap sa north. So pag yung paa mo nakabuka, nakasara, parehong fault yun. Doon natin. Ayusin ni Greg yan eh. So ito hindi pa ayos to? Hindi, nilalaro lang niya eh. Okay. So no, parang pagbabaeng Rottweiler, ang liit naman yan, parang ganun. Oo. Kasi dapat talaga mali. May mga common misconceptions yung Rottweiler eh. As I said, yan nga yung, di ba, yung female should be looking like a female and male should be looking like a male. Pag hindi ka kasi marunong, nakikita ko sa internet, wow, ganda, XXL. Oo. XXL is basura. Merong sinusunod na standard yan. So if your dog is too big, if your dog is too small, that's not good. That's not a representative of the standard. Meron kang mga certain characteristics na dapat iniiwasan. Huwag mo na hanapin yung gusto mo tignan. Hanapin mo na lang yung mga ayaw mong makita. Ayaw mo makita. Oo. For example, napag-usapan natin kanina yung top line, di ba? Oo. Yung mga paa, dapat diretso yung mga paa. Yung ulo, dapat hindi masyadong maikse or mahaba yung uso. And then, medyo pupunta na tayo sa technical. Okay. When you say technical, yan na yung kulay ng mata. Yung kulay ng mata should be all black. The darker, the better. Yung gums niya should be black, yung lips. Oh. So pag yan, rose colored o pink, fault din yan. Yung gums. Yes, oo. And then, yung buntot niya should not be touching the body. Ganyan lang yan. Hindi dapat yan tatama sa Hindi naka-pigtail. Oo, basta hindi tumatama sa katawan. And then bawal din yatang umilalim. Pwedeng umilalim. Pwede. Wag lang tatama sa katawan. Okay. Tsaka wag lang yung mag-curl. Oo. And then, yun nga yung, like I said, yung paa, yun ang basic na knowledge sa Rottweilers. Okay. Ang mga pinakita ni John ay ang mga Rottweilers na babae. At kung nabighani kayo dito, mas mapapawaw kayo sa kagwapuhan ng mga barako. I'm sure lahat sila dito lahat. So ito imported, gwapo rin. Oh. Tingnan mo yung confirmation. Pag may ganito ka nga namang Rottweiler, napakaganda. Pero ito, more on 80-20 yan, sir. Medyo maiksi rin yan. Kasi we're going to use them for breeding. Yung top line. Ano mo yun? Lahat naman sila maayos. So parang sa show, parang yung judges siguro, pag nakita niya yung aso, kung sino yung may X-factor sa kanya. Parang gano'n na nga. Parang gano'n. Ganda nito. Nakita mo si Hasko. So pinakita ko sa yung adult female, pinakita ko naman sa yung young female. Yung dalawa na yun. Pinakita kita ng standard looking head tsaka ng ducktail. Ito mga lalaki. Ayan, ibang-iba yung tsura, no? Oo. Anak ng, ano bang klaseng aso to? Napakaganda. Lalaki. Okay. Ano nang title niya? Philippine champion. Imported yan. Galing ng Serbia. Ganda. Legalan, pakita mo. gwapo. Napakagwapong aso naman ito. Yan. Tingnan mo, eto tama tong ulo na to. Actually, hindi na yan. Pero bakit nag-gan pa siya? Nag-champion pa siya? Galing si Greg. Tsaka at that time, yung kalaban niya, medyo mas maganda ito. Pero tingnan mo, no, kahit na hindi yung snout niya maliit, pero parang ang cute, no? Yo, huwag ka bolalan. Pakita mo muna, bigay mo muna sa kanila yan. Ay, nakin na. Sanay naman ako makagat, eh. Bandito, Ang title niya ay Philippine champion. Philippine Champion. Lahat naman sila. Oo. Yun lang, yung mga sinasalang lang ang inaasahan kong maging champions ko for this year. Baliw na baliw ka talaga sa ano. Meron pa yan. Meron pa yan sa loob. Meron pa? 5 yan. Anong age na to? 5 years? 4. 4 years. Mga 4.5 yata yan. Pero tingin ko sobra taba na niya. Pero malakas yan. Maganda resistensya niyan. Oo. Ngayon lang, nasobrahan taba dahil di na sinushow. Gusto mo yata ako ipakaladkad, eh. Kung titignan mo dito sa confirmation niya, tama din ang confirmation niyan. Tama ang confirmation. So, ang reason mo for bringing him is meron kang mga medyo mahaba snout na gusto mong paikliin. Precisely. Oo. Okay.
titignan mo, di ba, ang ganda rin ng top line, ang ganda rin ng Yung pastern na ganyan, medyo nakabaluktot ng konti. Okay yan. Wala lang sa ayos, pero dapat mas matigas dyan. Okay. Kaso dahil matagal na siyang hindi na ensayo, pakita mo rin yung iba. Daryl, pakita mo, Daryl. Pwede na i-mention yun na ano. Kasi parang short snout siya, pero bakit siya pumasa as champion? Oo. Pwede yan. Oo. Kasi when you do dog shows, hindi lang naman yung uso ang tinitignan. You're looking at the overall. Halimbawa, maiksi ang uso niya. Yung kalaban niya, tama yung ulo. Pero yung kalaban niya, baliko naman lahat ng paa. As a whole, mas maganda yung mas maiksi ang uso. Hindi naman siya ginajudge as per the ulo lang. Overall. Overall. Pero may tinatawag na mga disqualifying faults. When you say disqualifying faults, ito yung mga faults na automatically out ka. For example, undershot. Pag undershot ka, out ka na. Kasi hodang ano pa ganda mo. One ball. Pag one ball ka, kasi hodang anong ganda mo, out ka na. Yung nga, yung severely east-west, yung top line na ganun, yung nangangagat. Yung mga yan, mga specific characteristics yan na hindi ka talaga pwede dito. Parang. Okay. Meron din palang ano, pwedeng laxation na medyo past turn lang is Yes, medyo. Medyo. Oo, medyo. Ito rin, ganun din. Mga Philippine, hindi ko na maalala kasi medyo marami. Dami. Dami nga. Oo. Oo. Pero lahat sila, I'm sure lahat sila dito lahat. Meron kang male na island born. Lahat ng binibreed namin, lahat ng male namin for breeding, they're all So ito imported, gwapo rin. Gwapo rin, oh. Kaya pakita mo, ito si Daryl. Tingnan mo yung confirmation. Pag may ganito ka nga namang Rottweiler, napakaganda, oh. Oh, di ba? Ulo, gwapo. Pero ito, more on 80-20 yan, sir, no? Medyo maiksi rin yan. Oo. Kasi we're going to use them for breeding. Since karamihan ng females is, di ba, medyo may kahabaan ng uso. Oo. At yan ang nile-level out niya. Ganda ng top line. Yan pa rin magandang top line. Lahat naman sila maayos. So ano, no? Parang sa show, parang yung judges siguro, pag nakita niya yung aso, kung sino yung may X-factor sa kanya. Parang gano'n na nga. No? Parang gano'n na nga. Yan naman na ano eh. Ito maganda to. Ito palang, tignan ko palang pag ako magja-judge, panalo na to. Hindi mo, maraming mas magaganda dyan. Ang ganda rin ng height, oh. Tama-tama, di ba? Not too big, not too small. Tapos yung haba ng katawan, di ba ano yan? Yung masyadong mahaba, that's also a fault. Ano yun? Disqualifying. Disqualifying fault yun. Disqualifying. No questions asked. Pag makita ng judge yun at ganun agad yun, yung sira yung paa, yung sira yung top line, sira yung paa, matapang, isa itlog, undershot, wala nang usapan yun, out na yun. Out na yun. Ganda nito. Nakita mo si Hasko, wala pa akong absent sa circuit since 2014. Ako yun lang yung katangi-tanging hindi nag-absent sa dog show for that long. And then ako din yung pinakamaraming ine-entry. 2014 pa. So, 2014 ako nag-start 11 sa years circuit. na. 11 years. 12. 2026 tayo. Nga, 12 years. Yung passion mo sa Rottweiler, yung unang pagsali mo ng show, mga ilang years ka na nasa show? Well, officially 2014. Nung Officially, nag-circuit. oo. Pero prior to that, ayoko na lang isipin dahil malaki gastos eh. Kaya, pero ang PCCI ID ko, medyo 90s pa. Matagal na. Pero noon, hindi ka pa nag-show. Noong 90s. Nung una, hindi pa. Oo. Bata pa, wala pa tayong pampondo eh. Tsaka wala pa tayong kaalaman. Kung meron man akong natutunan bukod sa standards ng isang Rottweiler, ito ay ang pagpili ng babaeng Rottweiler na mukhang babae at ang pagbibreed ng off sa standard na babae sa isang pasok sa standard na lalaki upang i-correct ang physique ng mga magiging tuta nito. Kung ang lalaki na babae, fault pala yun. Oo. Hindi rin nangangahulugan na pag female ka, magpo-produce ka ng magandang offspring. Dahil mukhang lalaki yan, gaganda Oo. na anakin yan. Oo. Medyo gawang internet lang yan. Maraming misconception eh. Meron din sinasabi, pag Serbian type, maiksing uso. Pero yung pinakita mong babae na yun, sir, ano siya? Anong country of origin yung mga parents niya? Serbia. Does it matter kung anong origin? Hindi by the country. Hindi by the Hindi country. stereotype na Serbia maiksing uso, Amerika mahaba ang uso. Depende sa breeder kung sino nag-breed. Maaring tiga-Amerika ka, ang litter mo may iksi ang uso. In the same way na tiga-Serbia ka, litter mo mahaba. Doesn't follow. Kumbaga, meron ding standard, hanggang dito lang yung kaiksian ng nguso dapat. Then hanggang dito lang yung kahabaan. 60% dapat sa side view yung bao ng ulo. Oo. And then 40% dapat yung muzzle. Kaso naging uso yung 60-40. 60-40. Papakita ko sa inyo yung sa susunod na aso. Okay. Ngayon, na nangyari yata, 80-20 na yata. Merong ganun. Kasi bumibenta siya eh. What people don't realize is the standard exists for a reason. And that's for yung health ng aso. Pag ganun yung
yung ulo, well, hindi siya maka-function ng maganda. Kasi hirap huminga, Oo. hirap kumiga. Paano magiging working dog na yung walang ganong karakteristik? Tsaka halos wala nang power yung bite nun eh. Precisely, oo. Ganun. Precisely. Meron ako nun. Papakita ko rin sa inyo kung gusto meron nyo. ka rin. Oo, meron ako nun. Sige, fault na yun. Yung Oo, papakita mo. hindi namin ma-show yun. Kasi sira nga ang ano. As a matter of fact, hindi nga namin mailaban ng harabas yon for the fear na baka bumigay. Kasi kapos sa ano. Mahi-heat stroke siya dun. Oo, pero mahal yun. Talaga? Oo, mahal ang bilhin namin. Bakit mo pa siya nabili? Kanya-kanya eh. Ako meron ako noon kasi to correct yung breeding ko. So I may or I've used that dog for breeding kasi nga gusto ko yung mga offspring niya. Medyo hindi naman kahabaan yung uso. Kino-correct ko din yun. Okay. So pinaparis ko siya sa isang standard ng uso. Kanina napag-usapan yung maiksing uso. Oo. Gusto mo makakita maiksing uso? Sige. Maiksing uso. Pero ang uso niya, no? Ayaw nga noon dito, ang paa niya tama. Hindi, may fault sa ano yan eh. Hindi ako nagkakamali, kaliwang paa. Ito. Ayan, no? So ito specifically kinuha mo, not for show, but para i-upgrade yung ano. Well, upgrade is not the term for it. Gusto ko lang yung may kino-correct lang ako sa head type. Kaya So mo I'm siya using kinuha. an incorrect head type to produce a correct one. Pwede pala yun. Gagamitin mo yung incorrect. Pero pag pinaris ko yan sa asong medyo mahaba ang uso, you'll get the result you want. Kasi nga medyo ma-even out. Parang yun ang principle. She's pregnant right now. Oo nga yun. Ginawa namin ang istorya na ito upang bigyan kayong mga viewers ng ideya kung paano kayo pipili ng inyong susunod na aso. At para hindi kayo malinlang sa magic word sa internet na quality. So ang puppy na show conform or what do you call that? O tama, pwedeng pang show. Halimbawa tumanganak to ng puppy na pwedeng pang show. Magkano ang release nun? Abe, iyan din ang magandang tanong. Ang presyo kasi ng aso, walang ceiling yan. You can buy a dog, may it be a pet quality or show quality for as low as siguro mga 5,000. Oo. In the same way na you can buy a dog for 5 million. Walang ceiling yan eh. Lalo na sa inyo na... It depends kung sino yung nagtitinda. You cannot fault a person for selling his dog for 5,000. In the same way na kung 5 million yan, wala, it's his discretion. So as a buyer, you need to know what you're buying Yeah. and what you're looking for. So pag bumili ka ng asong 5 million, pet quality, it's on you. Whereas makabili ka ng 15,000 na pang show pala, ang galing mo dumiskarte. Oo. Congrats to you. So tingin ko, anak nito, mamahalin to. Well, hindi pa namin masabi kasi we have to look at the puppies first. Pero some people compute it dahil nga sa puhunan. Kesyo mahal yung bili sa inahin, gano'n. Pero sa amin, ayon sa conformity. Ang natutunan ko dyan sa kennel keeping, there are practically different kinds of kennel. Merong magkikennel for pet, di ba? Yung alaalaga lang. Merong nagkikennel for business, hindi maikakailayan. Maraming nagaganyan sa atin. At the same time, meron din nagkikennel for ganito, for show. For dog sports, ika nga. Nandyan si conformation, nandyan si ay mga nagpapakagat, yung mga working dogs. Mahirap pagsabay-sabayin yun. Correct. What I mean to say is, for pet yung aso mo, hindi mo pwedeng pang show yan. In the same way na pag yung pang show mo, ipapang conformation, pang protection mo, hindi mo pwedeng pagsabayin. Paano ko mabungian? So, Pero yung pet at show, hindi rin pwedeng pagsabayin? hindi. Pag pet, usually, yan yung mga walang temperament, yan yung mga medyo lihis sa standard. Kaya nga pet yan. Kung hindi mo iintindihin ang sinabi ni John, ay sasabihin mong nagyayabang lang siya. Subalit kung nanamnamin mo ang bawat salita at ang bawat mensahe, masasabi mong lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng breed na Rottweiler. What is the risk of buying... Well, number one, yung seller. The seller doesn't know what he's doing. The goal is to sell you the dog. You give me your money, I give you your dog. Shake hands, end of transaction. So, yung history ng asong yon is na hindi mo na alam. Kasi hindi rin alam nung seller eh. For all you know, may history pala ng sirapa. May history pala ng nangangagat. To make it worse, may history pala ng nangangagat. May history pala ng hip dysplasia, cancer, or whatever. It's a ano eh, parang dog market. Oh, not necessarily. What I mean is from people who don't know what they're doing. So buying from pet shops, so do you recommend? Well, no. I'm not recommending. Hindi ako bibili sa pet shop for the main purpose na I don't know what I'm getting. O kasi ang sabi mo, ang una mo dapat is yung aso, kailangan mo ma-check yon and then the pedigree. Kung kami nga bago ko makapag-declare ng quality, 3 buwan muna bago namin matignan. Itong mga to, kapapanganak pa lang, quality. Mahirap nga naman, ano? And then bago nga kami mag-breed, you saw what we go through before we select the breeding
breeding pairs. Medyo may proseso at may gastos. Dog keeping, kennel keeping sa Rottweilers, well, ang mapapayo ko lang, do it for the right reason. Do it for the right reason. Research the breed standard. Yun ang pinaka-importante. Kung gusto mo ng XXL, hindi Rottweiler yun. Kung gusto mo ng Chami-Chami, hindi Rottweiler yun. XXL, bili ka ng St. Bernard, bili ka ng Chami-Chami, bili ka ng Shih Tzu. For every breed, merong mga specific na katangian yan. Pag-aralan nyo muna yon. And then number 2, tignan nyo kung kaya nyo i-sustain yan. Hindi yung pagkatapos sa isang taon, for sale, owner living, bihira naman, di ba? Hindi rin yung hindi nanganak, benta na. Hindi rin yung nagkasakit, wala ka ng pang-vet, tapos na. So, do it for the right reason. Yun lang ang masasabi ko. Ang last na mapapayo ko, be patient. Ang aso, hindi yung pagbili mo, may garantiya yan na magiging super dog yan. The breeders can only do as much. The breeder can only give you the best dog at that time of the sale. Maganda yung health, maganda yung temperament. What happens in the future is more up to you. There's no magic formula in dog keeping. Hindi porket nakikita mong ganito kami, successful ako, hindi. That's not true. Check the standard, check yourself, level your expectation. Everything is there, well, dun mo masasabing medyo okay na. Sir, salamat. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood. Okay, so sa sobrang dami ng pinakita namin na aso ni Sir John, syempre kailangan natin pasalamatan yung mga nag-aalaga, nagtitimon ng lahat. Yung isang importante is yung nag-aalaga. So anong pangalan mo, Sir? Olan Salvador. Ayan. Mga boss, yung pag-aalaga ng aso, hindi kaya ng owner na mag-isa yan. Kailangan niya ng mga katulong sa pag-aalaga, which is the dog keepers. At saludo kami sa mga kagaya ni Kuya Olan kasi inaalagaan nila yung mga aso ni Sir John at hindi madaling mag-alaga ng aso, di ba? Hindi madaling mag-alaga ng show quality na aso. Ito, may mga kailangan pa yan na kailangan ingatan talaga, di ba? Bawal mapilay, kailangan magpainom ng mga gamot, di ba? Oh, yun. Boss, maraming salamat. Yan, mahihain.